Sa ibang balita, konting higpit pa ng sinturon mga kapuso dahil may dagdag singil sa kuryente ang Meralco ngayong buwan. Pero pagpapanatag ng pamunuan ng Meralco, hindi naman inaasahan magtutuloy-tuloy ang taas singil sa mga susunod na buwan. Balita hatid ni Vida Reyes. Tila di magandang pasok ng Burr month para kay Aling Susan. Unang linggo pa lang kasi ng Setyembre, said na ang kanyang budget sa taas ng presyo ng bigas at ilan pang bilihin. Ang di niya inasahan, isa pang pasanin, bunsod naman ang nakaambang dagdag singil sa kuryente ngayong buwan. Kami yung unang-unang apektado na mahihirap. Kaya lang wala rin naman kami talagang magawa kung talagang itataas nila. Magtitipid-tipid na lang kami ng gamit. 18 centavos per kilowatt hour ang madaragdag sa singil ngayong buwan ayon sa Meralco. Tumaas daw kasi ng 13 centavos ang generation charge, pati ang transmission charge na 8 pesos naman ang itinaas. Kasunod daw ito ng pagtaas sa presyo ng binibiling kuryente ng Meralco mula sa mga power plant at sa wholesale electricity spot market o WESM. Kung susumahin, 21 centavos yung dalawang cost component, generation at transmission, na mitigate naman ho nung reduction sa taxes, kaya umabot ho sa 18 centavos per kilowatt hour. Kaya sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hour kada buwan, asahan na ang dagdag na 36 pesos sa inyong bayarin. 54 pesos naman para sa kumukonsumo ng 300 kilowatt hour pataas at 72 pesos kung 400 kilowatt hour ang power consumption kada buwan. Ang grupong Freedom from Debt Coalition naaalarma sa mayat-mayang power rate hike. Mas maraming industriya raw kasi ang tiyak na tinatamaan sa tuwing nagkakaroon ng paggalaw sa presyo ng kuryente. Domino effect yan. At the core ng economic development natin ay ang issue ng kuryente. Na pag hindi natin napababayan, magpapatuloy ang ganitong klaseng kalagayan. Stunted, no? Stunted ang ating development. Sabi naman ng Meralco sa mga customer nito, huwag mangamba dahil di naman daw inaasang magtutuloy-tuloy ang pagtaas ng singil sa kuryente. For the next few months, we are relatively stable. Kung tumaas pa ba man, hindi naman ganun kalaking, unless there's something substantial that's significant that happens in the grid, for the rest of the month, stable naman ang expectation namin. Rida Reyes, GMA News.